eto mga pre, bigyan po natin ito ng reaction kasi grabe. Yung nakikita niyo yung parang bilog dyan sa flood control. Design lang pala. Oo. Panoorin po natin. Ito po isa, ano po ito, sa La Union. So, magana, pinatong lang niya. Ayan o. O, nakita nyo yan? O, pinatong lang. Kumbaga, design lang po. Diba? So, hindi po talaga siya mahaba. Wala lang. Siguro, nagtitipid po yung kontraktor. Para syempre, may maibulsa po. Ito po yung sa La Union po ito ha. Flood Control Project sa La Union. Grabe. Ayan o. Siguro bilyon-bilyon po yung budget dyan. Tapos wala pa po siguro sa 10% yung nagastos sa flood control. Siguro lang naman kasi tinipid po. Pati yung PVC ba yan? PVC ba yan? Tinipid po talaga. Grabe na to. Grabing kakurakuta na po yung ginawa. Buti na lang po talaga na-discover po ng administrasyon yung kapalpakan. Okay? Ng mga kontraktor na to. Yan o. Dito ko na mo to. Kinabit lang Kinabit lang ha. Maliwanag po yan. Props Props. Anak ng putang ito mga Props. Para hindi mapansin. Diba? Ay, ako po, masasabi ko dito talaga, grabe to. Talagang hindi po katanggap-tanggap. Pera po ng taong bayan napupunta sa mga pukin ng inang magnanakaw na to. Diba? La Union po. Ganyan ba yung La Union? Sus, Mariusip. Yung mga Pilipino binabahana. Okay? Pero yung mga kontraktor, mga politiko, binabaha po ng salapi. Punong-puno po yung kanilang bulsa. Sana all. Mapasana all ka na lang talaga. Kape muna tayo kasi malamig yung panahon. Grabe. Can you nakita mo kung kailangan ko ng bakal para sampal ng bakal. Pag ito tinamaan ng tubig to, wash out to. Tapos yung bakal po nila, tinipid din. May bakal naman po, kaya nga lang tinipid. Ang laki ng budget, ganun lang yung bakal. Diyos, Mariusip naman. Dapat tinagtad po ng malalaking bakal yan. Para pag kahit gano'ng kalakas yung baha, matibay po. Diba? Kaya nga lang, ano pa nga bang mananakaw nila kung gagawin nila yun? Sirato ka agad. Yung bakal. Meron na pala ako ng bakal. Kung tayo sample, Sir Bench. Ito na, meron na ako. Hindi, Mayor. makakapal pa nga yan. Sauran lang. So wala dito kontrata. Hindi kontrata. So arawan to. Sino materyales? Ikaw? Sila sa nagbibigyan mo. Sigang Dito, yo? Ano yung ginagawa nyo rito? Hindi naman po masisisi yung mga nag-aarawan dyan kasi kung ano lang yung iniuuto sa kanila, yun lang naman din po yung kanilang susundin, di ba? Kawawa nga yung mga yan Minsan, hindi pa nababayaran ng tama. So, yun. Yan po yung kaganapan sa La Union, na booking. Estado. Ay dapat po, yung mga sangkot sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan dyan sa La Union. Okay? Na para sana sa flood control, sana po mapanagot. Hindi na po yung puro investigasyon lang. Dapat po may mapanagot na talaga. Sampahan na ng kaso, dapat mabulok na rin po sa kulungan. Ganun lang naman dapat, di ba? Dapat mabulok talaga. So anyway, ituloy po natin ito mga pre, no? Ito po yung bigyan din natin ng reaksyon. Okay? Patungkol po dito sa higit 300 DPWH flood control projects sa Quezon City, 2 lang ang aprobado. Uy, ang daming proyekto niyan So ibig sabihin, pag may project, may budget na yan, automatic. Pero bakit 2 lang yung aprobado? Nako. Ano naman yan, nakakatakot. Basahin po natin ito mga pre.
Lumubo sa 331 ang mga flood control project sa Quezon City mula sa naunang report ng lokal na pamahalaan na 254. Tapos lumubo siya ng 331, no? Ito ay matapos ang isinagawang investigasyon ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Ayan ha, ayon kay QC Mayor Joy Belmonte, 17 bilyon ang kabuuang halaga ng 331 flood control project sa QC, kung saan dalawa lang sa mga ito ang aprobado ng lungsod. Okay? Sa pagkakaintindi ko dito, may budget na yung 331 flood control projects, pero yung aprobado dalawa. Bakit hinihold? Bakit dalawa lang yung aprobado? Mukhang may naamoy ako dito ah. Kayo, ano sa tingin nyo? Ito'y opinion ko lang naman. Oo, opinion ko lang naman to. Baka naman nanakawin. Diba? Baka naman ibubulsa. Naku po. Sa Quezon City po, alam mo, may mga lugar dyan na binabaha. Oo. Bakit sa dinabi-dabi ng flood control projects na yan, dalawa lang yung naaprubahan? Bay, nakakasakit ito ng bangs. Ala ang sakit naman. Ang hirap naman yan kung ganyan. Grabe na to mga pre. Yung harap-harapan na po, no? Harap-harapan na tayong pinaglululoko nitong mga politikong ito. Kasabwat pa yung mga kontraktor, sana all. Oo, kumakain ng masasarap habang ang mga Pilipinong mahihirap lumalangoy sa baha. Grabe. Sila po ay nahihiga sa pera. Yung mga nagpapayaman lang dyan sa gobyerno. Oo. Nagsimula po kasi ito sa talaga. Nagsimula po ito sa panahon ni Digong. Buti na lang po nasilip ng administrasyon natin ngayon. Ako po'y naniniwala na sa gobyerno, kahit sino mang maupong presidente, meron talagang magnanakaw dyan. Meron at meron talaga. Hindi naman pwedeng mabuti lahat. Hindi rin pwedeng masama lahat. Diba? Hindi natin pwedeng lahatin. Meron at meron talaga dyan na buhaya talaga. O, basahin po natin. Nilinaw din ni Belmonte na ang isinasagawang investigasyon sa mga flood control project na ito ay mula taong 2022 hanggang 2025. Ang tanong, bakit hindi kasi nila, kumbaga, imbestigahan sa panahon ni Digong? Kahit nga panahon ni Pinoy, isama na doon sa investigasyon para hindi tayo maging bias. Kasi ang pinag-uusapan po dito, yung seguridad po ng mga Pilipino. At syempre, sana, para hindi po masayang yung pera ng taong bayan. Ganun lang naman yun. Dapat wala tayong pinipiling wala tayong pinipiling kung kailan, 'di ba? Walang pinipiling date. Paano po natin malalaman kung sa panahon pala ni Digong may korupsyon sa flood control na yan? Kasi ayon sa sinabi po ni Diskaya, nagsimula po sa panahon ni Digong. Nagsimula silang maging team payaman. Diba? Iwalay pa ito sa utos na investigasyon ni Pangulong Bongbong Marcos para sa flood control projects sa nakalipas na 10 taon. Ayon pa kay Belmonte, 14 bilyon sa 17 bilyong halaga ng flood control project na ito ay taliwas sa Master Drainage Plan ng QC-LGU. Dagdag pa ni Belmonte, marami sanang pinaggamitan na siyang makakatulong sa ibang sektor ang pondong ginasto sa flood control projects na nasayang lang, kaya ito anyay nakakagalit at nakakasama ng damdamin. Sino ba namang hindi sasama kung masasayang lang? Diba? Ano ka talaga, manggigigil ka talaga eh. Diba? Kulang na lang, manampal pa. Oo. Diba? Kulang na lang, may 1, 2, 3 mo na. Kung pwede lang, ikaw yung magnanakaw, sabay sampal. Diba? So, pag usaping flood control sa ating bansa, mainit po talaga kasi yung iba dyan, dyan po yumaman. Okay? Dahil inabuso po nila
yung pera ng taong bayan. Okay? Dapat mapupunta din yan sa ating bansa eh. Mababalik. Tax natin, dapat ibalik sa atin. Diba? Hindi po eh. Sarap-sarap ng buhay nila eh. So, eto na mga pre, no? Ay, sunod po natin ito. Ito yung, ayan commuters cry foul. Foul over bus ban. Ito basahin po natin. Buses living in the Cebu South Bus Terminal can no longer drop off or pick up passengers along the southern corridor of Cebu City as a result of enforcement of existing point-to-point franchise rules. The move has ignited widespread frustration among commuters and bus operators. Okay. Mapapahigop tayo nito ng kape. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa isang company. Okay? Tapos, ito na yung rules. Bawal ka nang ibaba dito, kundi doon na sa mas malayo pa. Ikaw nagtatrabaho ka. So, ang masasabi ko po dito, pahirap po ito sa commuters. Okay? Maaari pa silang malayo sa trabaho. Diba kasi napapalayo po sila. Or, bukod po doon, magdodoble po yung pamasahe nila. Papunta pa lang yan. Kasi hindi ka pwedeng ibaba dyan. So, ang gagawin, doon kayo bababa sa pinakamalayo, 1 kilometro. So, iikot ka na naman, babalik ka na naman. Magbabayad ka na naman. Pahirap po ito sa mga commuters talaga. Dyan sa Cebu. Sino bang mayor dyan sa Cebu? Basahin po natin ito. Netizens and daily commuters are venting their frustration on social media over newly enforced rule. Oy, bago ito that bans provincial buses from dropping off or picking up passengers along Cebu City's southern corridor. The sudden crackdown has left many disoriented and facing longer travel times and additional costs. Tama. Di ba? Yung noon, ang pamasahe mo, 10 lang, pero dahil, may bagong rules na, magiging 20 na. O baka maging 30 pa. Di ba? Kasi babalik kayo. Bawal kang bumaba dyan. Lalagpas ka. O kasi pag nagbaba din naman yung mga bus drivers, sila din yung mababiolation dyan. So, ang mayor po, parang pinapahirapan po itong mga mahihirap na gusto lang naman kumita ng minimum sa isang araw para may mapakain sa pamilya, pero parang mas nahihirapan pa sila. Di ba? Ano ba yung nangyayari dyan sa mayor ng Cebu? Bakit? Dapat mahalin mo yung nasasakupan mo. Di ba? Hindi mo dapat pinapahirapan. Ang priority kasi dyan yung mga nagtatrabaho ba? Diba? Para lang may makain ng pamilya, mabuhay. Diba? Yung dapat, hindi yung papahirapan mo. Grabe ng mga rules yan. Southern passengers now have to get off at Bulacau, Talisay City, and take jeepney to return to areas like Pardo. Similarly, northbound passengers must either disembark at Bulacau or go all the way to the Cebu South Bus Terminal before finding a ride back on their destination. Ito minsan pa, ito pa. Dahil bago na, may bago na rules. Papasok ka na sa trabaho. Yung inaakala mong pwedeng mag-pick up yung bus doon kasi sanay ka na dati. Ngayon, hindi na pala pwede. Wala kang sasakyan. Paano ka na? Paano ka papasok sa trabaho? Diba? Paano ka papasok sa trabaho? Kung commuters ka lang, paano ka papasok sa trabaho? Ibawal nang mag-pick up dyan, yung bus. So, ang gagawin mo, madodoble na naman. Magta-tricycle ka na doon sa mismong pwedeng mag-pick up yung bus. Doon ka na naman mag-aantay. Di doble na naman yung pamasahe. Yun yung sinasabi ko. Diba? Oo. Pahirap po. Talagang pahirap po sa mga Pilipino ito. Ang mayor sana, diyan, dapat sana pinagsisilbihan nyo yung pinagsisilbihan nyo sana yung mga Pilipino. Pinapagaan nyo yung buhay nila. Hindi po dapat pinapahirapan. Diba?
Ano bang klaseng ano yan? Huwag nyo naman pahirapan. Mahalin nyo yung kapwa nyo tao. Huwag yung pera-pera na lang. Okay naman maghigpit pero yung iisipin natin ba, teka, pobre na nga itong mga tao na to, papahirapan pa ba natin? 500 to 600 na nga lang yung kinikita araw-araw, papahirapan pa ba natin? Yun yung isipin sana. Yun na lang Yun na lang sana yung ibigay sa mga, mga katropa natin dyan sa Cebu, di ba? So, anyway, yun lang naman yung ating reaction. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Ayan. Syempre, bago po tayo magtapos sa ating reaction ngayon, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Syempre, may TikTok po tayo, may Facebook page po tayo, sana po inyong suportahan. Ayan. And syempre, mga pre, yung mga bago nating subscribers, naku, maraming salamat po sa sumuporta sa ating channel. Ayan. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po kayo lahat.